Kakapasok lang ng babaeng lead sa kulungan sa unang araw, ang kapansin-pansing hitsura ay kinubkob ng marami, nagtataka ang lahat, nagtataka kung sino ang magandang taong ito, gaano dapat kalupit ang isang tao para mahatulan ng habang buhay na pagkakulong, kaya pinuri siya ng lahat bilang isang bituin, maya-maya lang, may biglang dumating na 4 na babae, kung titingnan ng matabang figurang ito, siguradong isa siyang kuya sa kulungan, nagtakbuhan ng mga tao sa paligid dahil sa takot, tumingin sa mata ng mga tao at malalaman mo. Napagtanto ng babae na ang mga taong ito ay hindi simple, sabi sa kanya ng cellmate niya, sa kulungan na ito, ang kanyang salita ay may higit na bigat kaysa sa bantay ng bilangguan. Siya ay kumikilos ng mayabang sa loob ng maraming taon, hanggang ngayon, walang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Pinayuhan siya ng kanyang cellmate na huwag nang tumingin, o ikaw ay bugbugin. Sinong mag-aakala na hindi pa siya lumilingon, ay napansin ng amo sa kulungan. Kinawayan niya ang kamay para sabihing lumapit sa kanya. May problema ba sa kilay mo? 불편해? Bakit ngayon ka lang dumating? Sabihin mo agad sampalbigyan siya ng isa. Pagkatapos ay magsabi ng malupit na salita, kahit gaano kakalaki sa labas. Kapag nasa kulungan kailangan mong makinig sa akin. Kalokohan. Ngunit malinaw na minamaliit nila ang kakayahan ng mga babae. Isang tao ang hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ano ang dapat katakutin? Pagkatapos ay pumunta siya sa restaurant at nagsimulang sadyang gumawa ng gulo sa mga taong iyon. Naglatag ng panuntunan ang warden ng bilangguan. Lalaking nakakulong dahil sa pangangalo niya. Pinarusahan ng 3 araw na walang pagkain. Narinig iyon ng babae at nakitang walang katotohanan. Napaka-fussy niya. Ibigay mo agad ang bigas mo sa cellmate mo. Pagkatapos ay tinitigan ng masama ang 4 pang tao, ang tahasang provocation na ito. Mabilis na sumugod ang 3 juniors para palibutan siya. Paano naman ang mga babae? Sinulyapan lang niya ang mga ito ng masama. Pagkatapos ay ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Dahil dito nahiya ang 3 pa, kaya't nagsimulang maglaro ang pandak at matabang babae. Gamitin ang iyong katawan para itulak siya diretso sa washing machine. Akala niya matatakot siya. Sinong mag-aakalang tatayo ng tuwid ang babae? Nakatayo sa harap nila na may hindi kumbinsido na tingin. Ano? Tumingin ka sa ibaba. Tumingin sa ibaba. Ang moldita na ito. Inipit siya ng babae sa lupa at binugbog. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makahinga. Ngunit ang dalawa pa ay masyadong malakas. Hilahin siya palabas. Nang makita iyon, hindi pa rin tinanggap ng babaeng pandak ang taba. Sumugod ang babae at kinagat siya sa tiyan. Huwag na huwag mong bibitawan. Sa pagkakataong ito, kahit na tayo ang may kapangyarihan, pero malubhang nasugatan din ng babae, kahit na nakakulong. Ang dahilan para sa pag-iisa sa pagkakulong ay napakasimple din. Hindi mo maaaring hawakan ng mga kampa ng amo ng kulungan. Ngunit sa lalong madaling panahon, dumating na ang oras niya sa solitary confinement. Iniisip ng mga tao na magiging masunurin siya, mamuhay tulad ng isang daga sa bilangguan. Ngunit sa hindi inaasahan, kinabukasan, mabilis siyang tumakbo papunta sa matabang babae. Pagkatapos ay sinipa siya pababa, hawakan ng kanyang buhok, suntukin mo yung matabang mukha na yan. Kahit 3 sila, hindi rin sunod sa nyer ng mga babae, higpitan ng leeg ng matabang duwende. As if naman sasabihin niya yun, ang babaeng ito ay hindi madali, itong walang tigil na espiritu, namamangha ang mga preso sa tabi niya. Ang bilanggo, 1,047 ay nakakulong sa loob ng 15 araw. Lumipas ang 15 araw, palakas ng palakas ang suntok niya. Kahit ilang beses siyang kulungin, hindi pa rin siya sumuko. Sa tuwing lalabas ako doon, ang una kong ginagawa ay, ilabas din ang lahat ng galit sa babaeng pandak at matabang babae, tulad ng pakikipaglaban sa mga Hapon, dahilan kanyuwala ng panlaban. Kahit na sa tuwing ganoon ay kailangan kong makulong, nakikita pa rin niyang sulit ito. Dahil lumabas ka lang sa solitary confinement, kaya niyang suntukin at sipain ng mga tao. Nakakulong ako habang buhay, hindi ako makalabas. Ang pagsuntok ng mga masasamang tao dito ay mabuti rin, kasing laki ng punching bag ang mga kamao niya, parang meteorite na bumabagsak sa mukha ng baboy ng matabang duwende. Talunin siya hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban. Hindi takot mabugbog, hindi takot makulong, babae, kaya nagbibigay ito ng sakit sa ulo ng bilanggo. Dahil sa dami ng beses na nakakulong ang babaeng ito, ay lumampas sa takdang panahon. Kung ito ay alam ng mga nakatataas, tatanggalin sila ng titulong civilized person, at pareho silang magkakaproblema. Kaya tinanong ng bagong direktor ang malaking kapatid na babae sa bilangguan, tulungan siyang i-clear ito sa lalong madaling panahon. 15 araw pa ang lumipas sa isang iglap, babaeng nakatayo sa gitna ng plaza, nakatingin sa makulimlim na langit na puno ng maitim na ulap, tahimik na naghihintay sa 3 juniors. Ang 3 pang iba ay talagang mahusay na gumagana sa bilangguan. Habang kumakain at umiinom hanggang sa tumaba, sabay naming napag-usapan ng pagbabawas ng timbang, biglang tumingala at nakitang papalapit ang babae. Ang pandak at matabang babae ay binugbog hanggang sa pinagmumultuhan, walang pag-aalinlangan. Tumalikod at tumakbo palayo, nakita iyon ng 2 pa at mabilis na sumunod. Ngunit silang 3 ay kasing taba ng mga bola. Paano ka makakatakbo ng kasing bilis ng isang payat na babae? Tumakbo sila ng marathon sa playground, marahil dahil sa takot. Ang matabang bata ay bumagsak sa magkabilang paa at bumagsak sa lupa, ang pananakot sa mahihina, ang pagkatakot sa malakas sa loob ng maraming taon, ang pakikipagtagpo sa isang mas malakas ay agad na nagiging malambot. Anong kalokohan? Binalingan siya ng babae. Sa susunod, siguradong bugbugin na naman siya. Sinong mag-iisip sa sandaling ito? Darating na naman ang prison warden. Mula ngayon, huwag na nating paghaluin ng tubig at tubig ng balon. Walang humipo kahit kanino. Okay lang ba yun? Okay.
Okay naman, pinatawad sila ng babae. Ginamit niya ang sarili niyang mga kamay para labagin ang mga patakaran sa bilangguan, gawing mapagpakumbaba ang amo ng kulungan, at ang resultang ito, ang gusto ng mga babae. Habang buhay tayong mag-post. Ang kanyang mapagmataas na ugali ay hindi siya yumuko sa sinuman, walang problema, ngunit walang takot sa gulo, kung may pumipilit sa kanya na maging karibal, pagkatapos ay tiyak na siya ay magiging isang karapat-dapat na kalaban. Sige, dito nagtatapos ang kwento ngayong araw. Ako si David, see you next time.